Once again, well shoppers, good evening. Welcome to our special training season 2. So, hintayin natin yung iba. Siguro mga 2 minutes more, we will start. Alright? Okay guys, good evening. Let's wait for the others 1 minute more. Inform your leaders to attend. I prepared a special topic for tonight. 1 hour lang. Tapos na training. So again, nandito lang ako sa bahay ngayon, sa kwarto. I just want to connect to our leaders, to our members, and to our guests also. At least kahit pa paano po na nasa lockdown pa tayo ngayon dito sa Cebu, maipakita natin yung commitment natin na tayo ay naghahanap talaga ng paraan to connect our members. Thirty seconds, so we'll start. Good evening, Ma'am Grace. Just those. Ngayong gabi, bro, Journal. Thank you for attending our live. This is a special training, so this is not included sa mga trainings na basic, MBO, marketing plan, o OPP. So, alright, let's start. Good evening once again. Good evening, Ma'am Grace. Good evening, Journal. Sir John, Jumar, as always, always present sa ating mga trainings.
So, magkwentuhan lang tayo ngayong gabi, no? Wala tayong marketing plan presentation, wala tayong product demo ngayon. Kwentuhan lang tayo, no? And I just want to impart to you also my wisdom dito sa paggawa ko ng business na ito since 2001, no? So, pakilala lang po muna sa para sa mga mag-review nito ng mga guest, no? I am Jay Mahinay. I am tasked to drive this company. This is a corporation, so ibig sabihin meron ako mga partners nito. And I am the CEO. Our CEO, Chief Operating Officer, Sir Mars Mandal, is also very active na yon sa pag-expand ng network natin doon sa southern part of Cebu naman. So, nag-prepare sila sa area natin sa Karkar, sa Minglanilla, sa Dumanhog, yan. And also coming product hub doon sa Simala area, no? Dito naman sa bandang north, we have the group of Ma'am Grace, Ma'am Irene Donna, Ma'am Benny, Nanay Benny. Marami tayong mga active members talaga sa north, no? Sila Karili. Good evening po, Ma'am Karil. Jumar is Consolation area siya. So, when I was invited into network marketing, estudyante pa ako dati, nung na-invite ako sa networking. So, beginner talaga sa industry. And to think na sa family namin, wala talagang may background, nanay ko, lolo ko, lola, wala talagang background sa pagbi-business. So, beginner talaga ako sa business. Ginawa ko lang is, naghanap lang ako ng mentor. Sir Denise Canales, good evening, good morning, press, and sa tanan na diri, good evening. So, I keep on learning, and yung mga tinuturo sa akin ng mga mentors ko, sinusunod ko lang. So, sa past 10 years, more than 10 years ng experience ko sa network, napakarami na pong failures talaga, no? Yung gustong-gusto mo na sanang magka-breakthrough, nandun na, malapit na sana, biglang may pagbabago, no? So, hindi natin control yan. Yung nagpilit lang talaga sa akin na mag-stay dito sa industry na ito is my dream, no? At yun yung pagkwentuhan natin ngayon. About naman yung dream natin, no? So, 95% of the people, the population sa buong mundo, wanted a good life. Isa na ako doon sa 95%. Maybe isa ka din sa 95%. Kasi yung 5%, they already have it. Maganda na yung buhay nila, no? So, the 95%, napakalaking market niyan, no? 95% of, I think we are already 7 billion people worldwide, no? So 90 of 7, 6, 7, 9, 6 billion. Nasa 6 billion yung market natin. Kasi 95% nga of the population is still wanting or searching an opportunity to have a good life. Because the 5%, sila pa lang ang meron nun, no? So that is our topic tonight, dream. The dream or the goals that you want to reach. And I prepared something for you guys, bago. Or not maybe bago para sa inyo, lalo na sa mga exposed na sa industry dito sa network marketing. As a sort of refresher lang. So, meron akong tatanong sa inyo mamaya, no? Maybe kailangan nyo ng calculator. Prepare kayo ng calculator. Good evening everyone. So, let's start, no? Sa trivia. Meron akong trivia.
Siyempre, huwag niyong i-comment ha, yung tatanong ko sa inyo. Huwag niyong i-comment. Sa isip niyo lang to. Jomar, are you ready na? Sa trivia na ito? Sir Dennis. Sir Dennis is our partner sa accounting and bookkeeping natin. Ito, magkuhan to. Magaling to sa numbers. So, mag-isip kayo ng numero. Mag-isip kayo ng numero. Of course, meron itong relationship sa pag-uusapan natin ha. Mag-isip kayo ng numero. Kahit anong number. From 1 to million. Depende na sa inyo kung gusto nyong lakihan. Kung million, prepare kayo ng calculator. Tapos, yung number na yan, huwag nyong kalimutan. Okay? Magagamit natin yan mamaya-maya. Meron na kayong naisip na number ha? Again, huwag nyong kalimutan. Yung number nyo, i-times nyo ng 2. Times 2. Ayan. Jomar. Gamit ka ng calculator, Jomar, ha? Times 2. Yung number nyo, times 2. Okay na. Tapos na. Kung nasa isip nyo lang, follow nyo lang yung formula. Kung gumamit kayo ng calculator, ayan, no problem. So, your number times 2 plus 100. Okay, plus 100. 100 plus 100. Tapos na. Ang answer is divided by 2. Di ba? Your number times 2 plus 100 divided by 2 minus kung ano yung number mo na iniisip, i-minus nyo. Tapos na. Divided by 5. Divided by 5. So, ulit natin, your number times 2 plus 100 divided by 2 minus your number divided by 5. Habaan pa natin. Times 3. Times 3 ha. Follow. Paki-heart nga kung na-follow nyo. Balik tayo ha. Times 3 tayo, di ba? Divided by 6. Kasi gusto ko yung answer magiging 20. So I will dictate the answer. Tapos na. Tapos nyo lang na divide 6. Times 2. Plus 10. So the answer is 20. Tama ba? Tama ba yung answer? Sinong kuan dyan? Sinong pwedeng mahinga ng comment? Kung sinundan nyo yung formula at ang naging answer sa pinaka-last is 20 ba? Sir Jonel, you follow the formula. Tama ba yung answer? 20? Hindi yung number na iisip mo, yung answer sa formula. Is it 20? Okay. Oh, Sir Junard, tama.
Tama, di ba? Kasi gusto ko maging answer 20. Sino pa? Sino pa dito? Sino pa dito ang isa lang. Yung mag-confirm. Tumpak. Ayan. Tama. Tatlo na. Oh. Okay, so hindi ako magician. Hindi ako psychologist o anyway, hindi ko naman nakita yung mukha nyo. Ngayon, nasa online tayo. So, ibig sabihin po nito, there is a formula. No? Kahit po, pahabaan pa natin ng 1 kilometro yan, ang answer niyan, depende pa rin sa kagustuhan ko na number. Hindi ko alam kung ano yung number na iniisip nyo. At iba-iba siguro yung mga numbers nyo, pero the same kayo ng answer. Bakit po nangyari yan? Kasi nga, merong tinatawag na formula. So, the same din sa success or sa goals na gusto natin na maabot, na ma-achieve. There is a formula to that. No? So, ano yung sinasabi natin na formula? May equation. Plus, minus, times, divide. Yun yung mga formulas in mathematics, diba? Na ginagamit natin. So, let's start sa iyo. You. Or me. Let's start sa atin. Tapos mamaya yung ano yung mga idagdag, ano yung i-multiply, ano yung i-minus, ano yung i-divide. So, let's start sa sarili natin. So, we have to agree that we have a common goal na gustong maabot. Kahit ano pa yung goal mo, ano yung goal ko, ang bottom line yan, yun yung makapagpasaya sa atin. Yun yung common sa goal natin. That is happiness. Diba? So, 95% of the people wanted a good life. Yung good life na yan, yun yung makapagsaya sa atin. Maybe, mayroon ka ngayon lahat na finances, but hindi ka pa happy. You want more success so that ma-achieve mo talaga yung happiness. Hindi lang napakarami mong pera. No? So, yun yung pag-uusapan natin. Yung goal na yan. And paano natin yan ma-achieve? There is a formula. There is a formula to that. So, let's start sa atin. Dapat, ano ang meron tayo? So, kung ano ang meron tayo ngayon, dapat, first, positive thinker tayo. Dapat, hindi tayo, despite of this pandemic, no, hindi tayo ma-depress, hindi tayo ma-stressed out. Dapat, positive pa rin tayo. Dapat, we have right thoughts. Magandang mga iniisip. Because those thoughts, from these thoughts na meron tayo, it will create ideas. Sabi nga ni Bruce Lee, as you think, so shall you become. So kung ano yung iniisip mo, yun yung ma-achieve mo, yun yung paruroonan mo. If you think negative, yun talaga yung mangyayari. No? If you think positive, yun din ang mangyayari. So, nakadictate yan, nakadepende yan. Kung ano yung resulta na gusto natin, nakadepende yan sa kung ano yung thoughts natin. Diba? Meron ngang movie, kung sino yung mga hindi pa nakapanood nito, The Secret yung title. Doon ma-discover mo talaga yung highest potential mo. If you will review, balik pa ulit-ulitin mo itong movie na ito kasi medyo malalim yung contents niya. No? Hindi mo makukuha sa isang panood lang. Ulit-ulitin mo ito. The Secret yung title. No? And there are also books that will help you, no? Unleash your highest potential.
Kasi meron tayong potential na hindi pa natin nagagamit, hindi pa naipalabas. Kasi hindi natin alam, or maybe natutulog pa yan, walang gumigising. No? So, yun yung trabaho ng mentor naman. Yung mentor kasi, siya yung mga dumaan na sa napakadaming pagsubok, at yung mga pagsubok na yan, nagiging wisdom niya, at yun yung hanapin mo, no? Na willing person na mag-share doon sa mga experiences niya. And from that experience, learn from it. No? So, dito, mayroong mga libro, no? At mayroong mga pakadaming mga articles naman mababasa mo sa Google. Ito isa sa mga libro na ulit-ulit kong binabasa, Unleash Your Highest Potential. And then meron din akong i-recommend sa inyo. Yung author niyan si James Lee Valentine. Yung title ng libro niya, Pure Power. So, ito din ay nag-complement sa The Secret na movie. So, again, it began in our thoughts. Sinecheck ko lang kung still nakalive pa tayo. Okay, so meron na tayong isang topic na napag-usapan, the formula to success. Tapos, we started sa atin. Kung ano man yung i-plus natin, plus natin yung una, you have already the good thoughts, you have once you have these good thoughts, it will create or develop ideas. Yung mga creative ideas, creative thinking. Kasi kung palagi kang nag-iisip ng negative, ng mga bagay, walang good ideas na lalabas talaga, or mga solutions. Sabi nga ni Jack Ma, if there is there is a problem, there is always a solution to that problem. And if you are the one who discovered, or you have the idea on how to handle or how to solve or to address these issues, concerns, problems, that idea is actually big money. So, kung may problema, huwag kang magpadala sa problema. Ang gagawin mo, be excited to discover. Punta ka sa isang lugar na very quiet. Mag-meditate ka. Enjoy the surroundings, the nature. And unleash your potential. Kasi meron talaga tayong potential na hindi pa na-release, hindi pa na-unleash, hindi pa na-discover. And maybe that potential, pag nailabas na yan yung magiging solusyon sa kung ano man yung problema na nakikita mo na kailangan ng solusyon. In relation to my previous training, na ikwento ko yung TikTok. Yung TikTok was bagong application na na-develop during this pandemic period. Biglang sulpot, biglang yaman yung nag-develop ng application na yan. Zoom, mga Jit, meron pang recommend sa akin si Sir Frank, Jitsi, another application. So these people nakapag-invento or nakapag-develop ng napakagandang application to solve the problem. Ano yung problem na nakita ni TikTok? Ng mga tao nasa bahay, walang ginagawa. Sayang yung oras. Instead na ma-depress, nag-isip siya ng paraan kung paano ko mapa-enjoy itong mga taong ito. And of course, nalaman natin, or maybe ikaw nga, nag-TikTok na din. So, kung hindi yan positive thinker, yung mga tao na yan, hindi na-develop yan. Kasi, puro karang ng reklamo sa mga kapitan, sa gobyerno. Wala ka nang maiisip na mga solusyon. Reklamo ng reklamo. Wala kang makita, wala kang mahanap na solusyon kung puro ka reklamo.
Alright? So, positive thinker sees the invisible. Yun yung vision. And pagka ikaw ay naniniwala sa vision na yan, kailangan mong paghandaan yan. No? Preparation is a proof of belief. So kung merong invisible yan, hindi mo pa kasi yan nakikita na gaya nito nakikita natin. Nakikita mo pa lang yan sa utak o sa thoughts. Pero pag naniniwala ka na mangyari at marating mo yan, kailangan mong paghandaan yan. No? So, ito pa yung nag-usapan muna natin ngayon is about us muna. No? Wala pang plus ito sa formula na sinabi ko kanina. So, you have the thoughts, the positive thoughts, plus good ideas. No? Kasi, again, if you have positive thoughts or positive thinker ka, you can create or develop ideas. So, once andito na ngayon yan, kailangan lang yan na may parang light or lighter, parang mag-ignite na ilaw sa thoughts, positive thoughts and this ideas na ito na meron ka. Kailangan lang yang may mag-trigger or may light na mag-ilaw para ito ay mag-shine. So, meron na tayong positive thoughts plus ideas, tapos may light ka na, may nakitaan ka na magandang opportunity, trabahuin mo. So, bottom line guys, yung goal natin sa ibalik natin, yung goal natin is to become happy. So, you cannot be happy if you are a negative thinker. Okay. Ano yung i-plus natin? So, yun yung mga kailangan natin. Determinado ka, sincere, honest. Importante talaga yung honesty. Maging honest ka lang. Kung may problema, be honest. Kwento mo yung problema mo. Sino yung pagkwentuhan mo? Yung mga kakilala mo or yung mga kaibigan na pinagkatiwalaan mo. They are willing to listen and understand you. So, maging determinado sa ano yung gusto nating maabot. Then once you have this attitude, kasi kailangan mo mag-start muna sa atin eh. You have to first you have acknowledge na kailangan mo ito. Positive thinking, determination, consistency, persistency. Ito yung mga kailangan mo. Hard work, make a decision. Kailangan mong nang mag-decide. Sa NDO na training ko previous days, sabi ko, may kwento doon na tinulak lang siya. Huwag mong hintayin na may magtulak na ibang tao sa'yo. Kasi pangarap mo naman yung gusto mong maabot. Dapat ikaw yung mag-decide. No? Kasi iba yung trabaho mo pagka napilitan ka lang. May ibang taong nagtulak. Kaysa, decision mo talaga na trabahuin ito para ma-achieve mo itong goal na ito. Sarili mong decision, iba yung galaw, iba yung preparation, iba yung mindset sa mga trabaho na gagawin mo. No? Pag napilitan ka lang kasi, parang may kuan yan eh, may depression mga yan, may confusion, may depression. Wag kang maghintay na may magtulak sa iyo. So, make a decision and then take action. Of course, you have the decision. Okay, gusto kong ma-achieve yung pangarap ko. I have already these characteristics na kailangan. And then I will decide, take action. Kung ano yung mga action, hindi naman
dito sa business natin, isa lang ito sa mga opportunities na meron available sa labas. So, I will be focusing about well shop opportunity. Ano yung mga nakikita mo na opportunity pa sa labas na pwedeng makatulong, maka-achieve sa pangarap mo. Step aside muna natin dito sa training na ito. So, the nature of our business is multiplication of people, multiplication of your time, multiplication of your effort, or the leveraging, borrowings. Kung wala kang skills, leverage to the people who have the skills necessary for this particular job. So may kwento ako na i-share sa inyo na halimbawa gusto mong magpatayo ng napakagandang bahay. Tapos wala ka namang experience sa design, wala kang experience sa architecture. So, meron ka lang gusto talagang design sa isip mo. Saan ka unang lalapit? Of course, doon sa architect. Ipa-drawing mo yung gusto mo. And after that, na-drawing na ni architect lahat. Pininto mo sa kanya, ito yung gusto ko, dito sa sala, dito sa... Pininto mo na sa architect. Tapos nagawa na ni architect yung design ng bahay. Bibigay niya ngayon, o ipapasa niya ngayon yung design niya sa engineer, civil engineer. Tapos si engineer naman co-compute. Hindi naman, I'm an accountant. So, of course, si engineer, yun yung skills ni engineer eh. Civil engineer na magtayo ng structure. Tapos nung pinasimulan mo na yung bahay mo, anong gagawin ni engineer? He will hire or she will hire itong mga karpintero. So ang gagawin ng mga karpintero, susundin yung ginawa ni architect at ni engineer. Yung plano sa bahay na gusto mo. So kahit po si karpintero, ordinaryo, walang grado, may experience lang sa carpentry. Walang experience sa architecture, sa engineering. Wala, panday-panday. Tapos yung bahay mo, mitikuloso pa yung design. Napakakuan talaga yung mga designs. Hirap. So, after several months, natayo yung bahay mo. Sinong nagtrabaho? Yung mga karpentero with the supervision of of course, the engineer, maybe the architect. Nagawa nila yung bahay mo. Kahit wala naman silang profession sa engineering. Bakit nila natayo yan? Kasi meron plano silang sinusunod. So, yun yung kailangan natin. No? Plus natin. Our attitude, our decision, our action, plus itong blueprint or yung master plan, yung plano natin to reach our destination, our goal. No? So, yung difference kasi from us to our goal is the process or the preparation. So, big results need big preparations. So, yung process na yan yung paghandaan natin. Yan yung plus. So, yung number mo kanina, plus times 2, diba? Plus 100. Yun yung plus. Tapos, yung mga deductions, yung mga minus, i-minus mo yung doubts, i-minus mo yung fears, yung mga inactions. Excited ka nga sa pangarap mo, pero wala ka namang ginagawa sa mga pangarap mo. Yun yung inactions or pagpaliban mo na next day. No? Procrastination. Yun yung mga negative attitude, yun yung ibawas natin. Sabi nga, if you want to achieve your dreams, you want to become successful, whatever it takes, kaya mo yan. You have the ability to achieve that. Ang gawin mo lang, maghanap ka lang ng mga kasama mo or mga partners mo na same mindset with you. Go or work with the dreamers also. If you have a big dream,
Look for people who have also big dreams. And of course, not only big dreams, those people na may big dreams. Dapat din, may pangarap siya, may malaking pangarap yung tao na yan, and also worker. Worker din siya. So, yun yung magiging mentor mo. He has a dream, a big dream, and is also a worker. Or may action na ginagawa para ma-achieve niya yung pangarap niya. Doon ka magpaturo. So, big dreams, big plans, big aspirations need big preparations. That is the process. So, kung gusto mong umakyat sa bundok na yan, yung gusto mong anong sikat na bundok na akyatin dito sa Cebu, Osmeña Peak, hindi ka makarating doon sa summit o sa tuktok ng bundok na yan kung palagi ka lang nakatingin sa tuktok. Gusto ko makarating doon. So dapat, una, balik tayo, make a decision na gusto mong makapunta doon, makarating doon. And then take action. Hindi ka lang palagi nakatingin na gusto kang makarating doon. Maganda yung mga tanawin doon sa bundok, sa tuktok. So anong gagawin mo? You will start walking one step at a time. Nakafocus ka doon sa ground, sa daan, papunta doon sa bundok na yan. Hindi ka naman pala naglalakad na nakaganon. Siyempre, baka mahulog ka sa bangin, no? So, step by step. And then, continuously walking, kahit 1 kilometro o 5 kilometro pa ang layo niyan, continuously acting or walking, eventually ma-achieve, makarating ka rin sa tuktok. So that's the part of the process. Walang shortcut. Hindi pwede ka siguro magsakay ng eroplano, hindi. Galing dito papunta doon sa tuktok. Walang runway. Hindi kuan yung eroplano. So may talagang process. Kung gusto mong, for example, from Cebu City, gusto mong magpunta sa Butanding, sa Oslob. Oslob is 113 kilometers from Cebu City. Of course, you have the in your mind already na gusto mong makapunta sa Butanding, makita si Butanding, si whale shark. And it is located in Oslo. So pagpunta mo ng Oslo, hindi naman nakatingin ka sa Butanding. Nakatingin ka sa yung eyesight natin, ilang metro lang yung limit niya. Doon ka nakafocus. Yung sa harap mo, baka madumbol ka, di ba? Step by step. Kung gabi yan, halimbawa kung gabi yan, ang travel mo papuntang Oslo kung gabi, may limit lang yung marating ng ilaw ng sasakyan mo. Hindi ka naman nakafocus kung nandito ka pa sa Cebu City, hindi ka nakatingin sa Minglanilla. So, yung ilang metro lang, nakafocus ko lang sa ilang metro kasi madilim yung sa unahan nang hindi na reach ng ilaw ng sasakyan, di ba? Step by step, you move forward. Meter by meter, kilometers, hanggang makarating ka sa Oslo. Kahit gabi yan, makarating ka pa din doon, pero ginawa mo is step by step. So, the action, kung ano man yung action na ginawa mo, that is of course towards the direction sa gusto mong marating. Dapat. Kasi kung gusto natin na ma-achieve yung pangarap natin, tapos yung may action nga tayo, pero taliwas naman or nasa ibang daan pa. Instead na papunta ka sa dream mo, ibang daan ang kinatahak. So hindi talaga ma-achieve natin yun. Hindi talaga tayo makarating. So we have us plus our good thoughts, positive thoughts, and then that positive thoughts develops creative ideas. These positive thoughts and ideas, may nagsindi lang yan, may isang opportunity ka nakita, kahit hindi mo pa masyadong naintindihan, sunggaban mo na, trabahuin mo na.
lalong-lalo na itong multi-platform natin, no? Napaka-exciting talaga ang future nito. Nakikita ko na ito sa vision natin. No? Nakikita ko na pag nangyari ito, masaya ang lahat. Masaya yung member, masaya yung mga negosyante na nagiging merchant natin, no? Mga pioneers na bugbog sarado ngayon sa mga discouragements, sa mga rejections. Of course, bayad lahat yan. Yung mga hard works na ginagawa na binibigay nyo. Ilang oras kayo nag-travel, ilang oras kayo nag-conduct the business. Minsan nga, nalipasan kayo ng dinner or lunch. Okay lang yan. Bayad lahat yan, yung mga hirap na yan. Time will come. Makalimutan mo din yan sila. Yung napadaanan mo yan. By the time na yung vision natin. Ano yung vision natin? Na talagang mayroon tayong community. Hindi naman lahat. Kailangan lahat na tao sa Pilipinas. Portion lang, percentage lang of the population. Of the 95%. Sa Pilipinas, we have right now 107 million Filipinos. Yung population natin, buong Pilipinas yan. 1% lang ng 107 million, that's 1 million. Yun lang, yung 1 million na yan, napakaingay na yan. Naingay na nga tayo, nasa 50 pa lang katao yung seminar natin, napakaingay na nga. Much more, 1 million. Diba? Question, is it possible na marating natin yung 1%, 1 million? Yes, very possible. No. Especially that we have this ecosystem na open talaga lahat na maging ma-involve dito sa Well Shop. Kahit pa nga yung mga ibang networkers sa ibang kumpanya. Hindi nila kailangang umalis sa mga kumpanya nila. Doon sila trabaho sa kung ano yung passion, kung ano yung napagbigyan nila ng commitment. But they can also become a part of our community. Maybe meron siyang negosyo, meron siyang hotel. Di magiging merchant siya. So napasok pa rin siya sa Well Shop. So hindi tayo kompetensya guys sa ibang mga businesses, mapa-networking man yan or traditional. We are an ally. But that will be in the future talaga pagka na-achieve natin yung goal natin na magkaroon ng napakadaming membro or consumers or affiliates or resellers or members of the community. Magiging magnet na talaga tayo nito. Magnet in terms na yung mga member, yung mga merchants, yung mga business owners, they will be joining us voluntarily. Pag narinig nila na si Well Shop merong 1 million members, yung mga members na yan may buying power, may kakayahang bumili. Kasi nga yung members natin merong Well Pay. Yung Well Pay hindi yan na-withdraw. Ang purpose ng Well Pay, pang shopping lang talaga yan. Saan mo siya i-shopping? Hindi lang limited sa company natin. No? Lumabas yan sa ibang kumpanya. Yun yung mga merchants. Sino ba yung possible or pwedeng maging merchants? Lahat po na klaseng business. Malaki na business or maliit na business. From farm, pwedeng magiging from farmer, pwedeng magiging merchant yan. Ito si Sir Glenn, nandito si Sir Glenn ngayon. Si Sir Glenn ay mayroong farm yan sa Ormoc. Kung tatanggap si Sir Glenn ng halimbawa Well Pay, kasi dati sa Jensan may isang farmer doon, yung products nila, mga sili, kamatis, okra, talong, merchant siya. So ang ginawa ng mga miyembro, pag gusto nilang bumili o gamitin yung pera na yan, pupunta sila sa farm. Sila pa yung mag-harvest ng okra, sili, talong. So yun yung magiging yun yung mangyari talaga. Cashless payments. Using our cell phone, we can transact payments. Itong safety net naman, itong Well Pay naman, this is ginagawa ito as safety net ng mga companies, mga MLM companies. Fifth pair. Ang tawag nito ay fifth pair gift check. Yung kaibahan lang sa Well Pay natin, yung fifth pair gift check kasi limited lang siyang maibili sa products kung ano ang meron ang company. So ang mangyari pagka ikaw ay halimbawa kumita ng 1 million,
Ang fifth pair kasi, that is 20% of your income. Kaya nga, fifth pair, 20%, 20%, 20%, 20%, 80. Yun yung mawi-withdraw mo. Yung panglima na 20%, product. Fifth pair, gift check. So, that's still 20%. Itong 20% na ito, sa iba, puro produkto lang ng kumpanya ang pwede mong bilhin. So, kung kumita ka ng million, 20% of 1 million, 200,000. Itong 200,000 na ito, puro produkto lang to ng company. Ang mangyari, kalaban mo ngayon yung mga beginner pa sa company mo. Kasi the tendency of that, you will be selling these products galing sa 20% mo as black market or mas mura. Mas mura pa nga minsan sa company price. No? So, yun yung black market. Dito sa atin, if mangyari yan na meron kang 1 million, you have 200,000 as your fifth pair, since nasa mobile app mo yan, nasa Wealthy wallet mo yan, kahit 1,000 lang sa 200,000 na yan ang ibili mo sa company ni Wellshop, your maintenance sa mga products natin, halimbawa naubos na yung box mo ng juice or Ultradex, bili ka sa isang buwan. Siguro kahit 5,000 pesos lang dito sa 200,000 na 20% mo ang ibili mo ng products sa Wellshop. The rest, o i-shopping mo yan sa mga merchants natin. Kaya nga exciting ito pagka dumami na yung merchants, dumami na yung member. Pagka dumami na yung member, meron ng mga members na may kita talaga at may laman yung wallet. So the system, the ecosystem will be moving talaga. May benta si merchant, may napagbilhan si member. So ngayon, kukunti pa yung merchants natin, kukunti pa rin yung member. So as the number of our distributors, members, increases, yung number naman ng mga merchants sasabayan ng pagdami. No? Time will come, meron tayong mga gasoline station na merchant. Yung mga members natin na may kotse at may kita dito sa network natin, 20% of their income, pera pa din yan. Pero hindi nila na-withdraw, nagagamit lang nila pambili. Hindi mo naman kailangang i-withdraw yan. Ang purpose naman ng pera mo pag ni-withdraw mo, ibibili mo pa rin yan. What if nandito na sa wallet mo? O, diretso mo na lang pang bayad. Diba? So, this is really the vision. Kaya nga exciting ito eh. Pag mangyari na, yung mga pioneers ngayon na sumabay talaga sa hataw during this pioneering stage. Of course, napakahirap sa stage na ito. Wala ka pang maipakitang may resulta. Excuse mo na, charge ko lang saglit yung laptop. Yan. So the vision is so exciting. Yung mga sasabay dito na ma-achieve natin yung dream na yan, yung mag-participate. Kahit hindi pa masyadong rewarded yung effort mo ngayon in terms of income, result. Ikaw pa din naman ang makabenefit naman na pag mangyari na ma-achieve na natin yung dami na yan. Kasi imagine if sa grupo mo lang, nasa 1,000 katao. Yung 1,000 na yan, magkalat-kalat na yan sa buong Pilipinas. Hindi mo na mapipigilan talaga yan. So the opportunity is napakalaking opportunity na makapag-create ka ng huge network during the pioneering stage. Kasi nga ikaw pa yung magsisimula sa isang lugar na mag-build, magparami. Ang disadvantage nga lang, pag nasa pioneering ka, wala pa talagang result na maituturo mo. No? Pero despite of that, sige lang, tuloy-tuloy. Lahat naman ng mga malalaking companies na nakapag-expand na sa labas o sa abroad na Filipino companies, when they started, nakapokus lang din naman siya sa isang lugar lang o dito lang sa Pilipinas. Ang maganda sa atin, naka-ready na yung system natin pang international. No? Ito ko lang sa inyo na what if merong gustong mag-open ito ng Wellshop, mag-build ng network sa ibang country. Hindi naman natin kailangan na mag-ship ng products from the Philippines.
Kung ano yung product na maganda sa country na yan, yun yung magiging product sa package nila. So, localize yung package. Ikaw nga ngayon, kung mayroon kang business ngayon, mayroon kang product ngayon na walang marketing plan, pwede mo nga isalpak yan dito sa wheel shop. So, napaka-exciting po talaga itong vision natin. No? And good thing is naka-ready na yung system. Our mobile application is running. Our network is running. No? Kung may pasok ka, left and right, kikita ka based on our marketing plan. So, everything is running na. Meron nga lang mga challenges. Lahat naman po. Global problem naman po itong COVID-19 na pandemic na naka-affect talaga sa napakaraming negosyo. Isa na din tayo diyan na natamaan din ang well shop. Pero anong ginawa natin? Hindi naman tayo umiyak, nagmukmuk na sayang. Ang ginawa natin is we develop ideas na maibalik natin yung direction pa rin na kung ano yung gusto natin. Anyway, hindi naman to mag-last forever ang COVID na ito. Time will come na may gamot or may vaccine talaga na ma-discover nito. So, balik normal na naman yung buhay natin. Pero good thing is, despite na nandito pa ito currently, nandito pa yung COVID, hindi naman tayo apekto na maghintay muna tayo saka tayo gagalaw. Maghintay muna tayo na may gamot or may vaccine. So, I am new to this platform na conducting training only facing my cellphone. Iba pa rin yung kasi pagka kaharap mo, yung kausap mo. Kasi pag may tanong ka, mayroon kang marinig na sagot agad. Dito, halimbawa, magtanong ako sa inyo ngayon, pwede ko naman marinig yung sagot nyo, pero hihintayin ko pa ng ilang minuto. Di ba? So, of course, kailangan natin mag-adapt. So, yan yung mga isa sa mga idagdag natin sa attitude natin. Adaptability. Ano yung bago, be willing to adjust, be willing to adapt. So, you make a decision, you take action. And then from this action, merong resulta talaga yan. Either positive result or negative result. So, all you have to do is you analyze the result. Kung hindi naman siya productive result, or hindi naman, yung result naman is not contributing sa goal na gusto mo, of course, you have to analyze and then make adjustments. So, these are the 4 pillars. Kailangan mo nang mag-decide, mag-take ng action. Then you analyze the result and then make adjustment. And then from this adjustment, you decide to implement these adjustments. Of course, by taking action again. And then, merong resulta yan. Kung hindi pa rin siya positive result, make adjustment ulit. Analyze result, make adjustment ulit. And then you decide, take action with these new adjustments, analyze result. Pagka yung resulta maganda, tuloy mo. So, yun. 4 pillars. Paulit-ulit mo lang siya. So, our result na gusto natin na makamit. Kaya nga, paulit-ulit ko na pag hinihingi sa inyo, mga leaders, mga members, na pagtulungan natin ito. Kasi, gusto naman natin ma-achieve yung dream natin in a short period of time. Kung may possibility, kung may opportunity, or may chance naman siya na ma-shorten, why not yung chance na yan ang pagtulungan natin, tama? Whatever it takes, our goal, our vision, mangyari talaga yan. 10 years, 20 years, basta mangyari yan. Pero if may chance na kaya natin itong trabahuin or makamit yung dream na yan, yung vision na yan in 3 years, in 5 years time, with your support, with your help, with your participation, with your cooperation, then let's have a teamwork. Pag nangyari naman yan na na-achieve natin yung goal na yan, hindi lang naman si company ang nakabenefit, pati rin ikaw makabenefit. Diba? So, pagtulungan natin ito. Yung result na gusto natin, nakadepende po sa kagustuhan natin kung kailan natin ma-achieve yan. Mayroong isang kwento. Kwento ulit. Malapit na tayong matapos. 1 hour na. 8:57. Mayroong isang kwento. Narinig nyo na ito.
Yung mga nakasabay sa Ormoc, narinig niyo na to. Pero baka ang kapatid ito ng kinento ko. So meron isang kwento, si turista no, napasyal sa bundok. Magandang tanawin sa bundok na yan. So nagpunta siya doon. Tapos nung paggabi na, umuwi na siya, bumalik na siya sa lungsod. Okay. So nung papunta na siya sa lungsod, paggabi na, takot siya na baka mahuli siya sa bus. Kasi may kwan yan sa Bohol yun may limit na, may oras na sa Chocolate Hills, galing ka sa Chocolate Hills, papuntang Tagbilaran, may cut off, 6 o'clock, wala lang bus. So mapipilitin ka talagang mag-check-in sa lugar na yan, Carmen, kung hindi ka makasakay sa bus na yan. So natanong ng foreigner sa isang nadaanan niya na farmer, magsasaka, nakaupo sa ilalim ng mangga. So tanong yung foreigner, Tagalogin na natin, pero foreigner ito in English tanong ngayon ng foreigner sa magsasaka, Manong, pwede po bang magtanong? Saan po, galing po kaya dito, mga ilang minuto po kaya papuntang lungsod, yung pwedeng makasakay ng bus? So hindi sumagot yung farmer. Naisip ng foreigner baka medyo may problema sa pandinig. Kaya tinanong niya ulit yung farmer, nilakasan niya yung boses niya. Manong, pwede po bang magtanong? Galing po ba dito, ilang minuto makarating sa lungsod? Hindi pa rin sumagot yung magsasaka. So, ang ginawa ng turista, yung turista, foreigner, umalis. Iniwan niya si Manong. Ngayon, pagkalakad niya ng mga, siguro mga isang daang metro, sumigaw ngayon si Manong, Sir! 10 minutes! Ngayon, parang curious si turista, kung kailan siya nakalakad ng mga 100 meters, saka pa sumagot si Manong. So, ang ginawa ni turista, binalikan niya si magsasaka. Niloloko mo ako, Manong. Kanina kaharap kita, tinanong kita kung ilang minuto, galing dito, papuntang lungsod, hindi mo ako sinagot. Kala ko nga dingay ka, kaya tinanong kita ulit. Pero hindi ka pa rin sumagot. Niloloko mo naman ako. Sabi ni Manong, Sir, hindi po kita niloloko, sir. Kung hindi mo ako niloloko, bakit nung nakalakad na ako ng 100 na metro, saka ka pa sumagot? Actually, sir, sabi ng magsasaka, hindi ako nakasagot kanina kasi hindi ko rin alam kung ilang minuto. Nung nakita ko na kung gaano kakabilis maglakad, ayun, nakita ko na at nalaman ko na ilang minuto ka makarating. Kaya doon ako sumagot. Di ba? May point, di ba? I guess learning. So yung gusto nating goal or yung target natin, nakadepende po yan kung gaano kabilis yung galaw natin na ma-achieve. Pwede po yan 2 years, pwede 3 years, pwede 10 years. Pero again, if may chance po siya na mapaiksi natin, ma-shorten natin yung time, why not take that opportunity or that chance? And with your help, with your support, with our collaboration, partnership, or teamwork, actually possible talaga yan. Is it possible? Very possible. This is network. Word of mouth. Magkaroon lang ito ng sabihin natin, mag-viral lang itong isang campaign natin. May campaign tayo yung merchants na yan. Time will come na mag-event tayo offline sa isang hotel example. Yung mga guests natin, mga business owners. So,
magiging top of the town lang to pag mag-ingay lang ito. Magiging trend, magka-trending ng ito. Bilis ng pagdami nito nationwide. So, kung kayo ay nasa na-involved sa well shop at the pioneering stage, huwag ka lang mainip na wala pang resulta talaga. Lahat naman po na nag-start, si Coca-Cola nga, 1 taon, ilang bote lang yung nabenta niya. Pero tingnan mo si Coca-Cola ngayon, worldwide. Diba? So, those are the things na kailangan natin idagdag. Yung mga i-subtract natin o yung i-minus natin is our itong mga excuses. Kasi may COVID, kasi wala akong pang-load, hindi ako maka-attend sa training, kasi ang dami kasi bata. Damang excuses, yun yung tanggalin natin. Yung mga duda, yung mga takot, tanggalin natin yan. Yun yung i-minus natin. Ano naman yung i-multiply natin? I-multiply natin yung oras. Kasi lahat naman tayo, bata, matanda, babae, lalaki. Sa isang araw, we only have 24 hours. Hindi mo naman lahat 24 hours na yan pwedeng ibigay sa kung ano yung ginagawa mo ngayon. Kasi merong kailangang oras na matulog ka. So, paano mo ngayon yan paramihin? Through network. Hindi lang naman kailangan networking yung pasukin mo para makapag-network ka. You can do network kahit mag-business ka traditional. Ang ibig sabihin nitong network or leveraging or multiplication of your time. Halimbawa, meron ka ngayong grocery store. Ikaw yung may-ari. So you are the business, you are the owner of that grocery store. Anong kailangan mo to multiply your time? Kailangan mo ng cashier, kailangan mo ng gwardiya. Diba? Alam nga naman ikaw lahat. So that is already multiplying your time. Kasi you accepted na hindi mo kayanin lang lahat sa isang araw na ikaw lang mag-isa. Ngayon nga lang sa traditional business, the more na lumaki yung business mo, the more na malaki yung capital mo na ilabas, malaki yung business mo. Saka ka pa makapag-multiply ng marami kung malaki ang business mo. Kasi kung sari-sari store lang naman, hindi mo naman kailangan ng 10 empleyado. No? Kahit siguro nga 2, pwede na. Maliit nga lang yung puhunan mo, siguro 50,000. Maliit lang din yung kita. Pero kung gusto mo mag-hire ng 1,000 katao because you want to multiply your time to 1,000 people, ilang milyon ang kailangan mong ilabas na puhunan para magkaroon ka ng malaking negosyo na kailangan ng 1,000 ka-empleyado. Whereas dito sa network marketing, any networking company, you have the power to multiply your time. Pero isang beses ka lang magbili ng package. Ang ibenta mo lang is the system, is the idea, of course the products, the system mismo. Kailangan mong magkaroon ng sistema. Pag ang negosyo mo ay walang sistema, hindi lalago yan. Kahit sa anong ginagawa natin, pagka wala kang ginagawang sistema, matagalan ka. Kaya halimbawa sa opisina mo, ang daming mga resibo, mga gunting, mga papel, nagkalat-kalat yan. Wala kang sistema na gagawin sa trabaho mo. Paggawin ka lang ni boss ng inventory or balance sheet, hindi mo matapos-tapos kasi nga wala kang sistemang ginagawa. The same lang din sa goal natin. Dapat meron tayong sistemang gagawin. First system is the network system, na because we believe na dadami tayo, gumawa tayo ng system na mamomonitor mo online. Hindi yung manual na ganito. Kasi nakapasok ako dati ng networking company. Ang ginawa namin, every time na may member na sasali, dagdag namin dito sa structure na. Halimbawa, this is me. May pumasok, dagdag namin dito.
For example, si Ann. Tapos si Ann may napasali. Kami ang mag-record. Yung mga napasali ni Ann hanggang time will come na magdagdag kami ulit ng isa pang papel sa baba para madugtong namin yung mga tao. So ibig sabihin, wala pong sistema. Yung si Will siya po, nung nag-start tayo, hindi pa natin ni-launch, ang inuna natin is the system. The tracing or the distributor tracking center. Because we believe na dadami talaga tayo. Or else, hindi tayo nagpagawa niyan kung hindi tayo naniniwala na hindi tayo dadami. Kasi pwede mo naman i-manual to kung hindi marami. What if million of people ang papasok sa organization mo at wala kang system? Paano mo ngayon yan i-trace? So, that is our system first na ginawa. So, the next is, for example, tools. Let the tools do the talking or do the selling. I believe talaga na kailangan ng mga members natin yung marketing tools. So I hired hindi basta-bastang graphic artist na talagang yung passion niya is to create or to design. So we have a committed person na ang trabaho niya talaga ay just to make great marketing collaterals for your shop. So, yun yung tools na makikita nyo sa mga events natin, sa mga trainings natin, sa mga schedules natin, ID designs. Yun yung mga tools. No? Meron akong pang demo. No? Meron tayo ditong mga tools. Ayan. Ito yung mga carpentry tools. So unang-una, ang training is very helpful. Kaya kailangan kang mag-attend ng training. Lalo na kapag ikaw ay baguhan pa sa negosyong ito. Kailangan mo nang mag-attend ng training para mag-guided ka. At hindi lang yung guidance ang matutunan mo dito. Kundi, time will come kasi magiging mentor ka din o magiging upline ka din. Wala kang maituro kung wala kang natutunan. Diba? So, pwede kang magsulat sa mga bagong bagay na narinig mo ngayon na very helpful. Kasi time will come, or one day, dadami yung mga tao mo, dapat ikaw din ay magiging trainer. Mayroon kang ibagsak sa kanila. So, it is just like, the training is just like sharpening your itong lagari, no? You sharpen your saw. Pahaiton ba? Tapos dapat magkaroon ka ng system. Kasi halimbawa, ang purpose nito is pangputol ng kahoy. Dapat sa pagputol ng kahoy, meron kang system. Una, para mas mapadali mo yung effort, ang gagawin mo, pagputulin mo ito, push and pull. Diba? Push and pull. Hanggang talagang maputol to. Yan yung system sa pagputol ng kahoy using this. Kasi kung wala kang system, alam mo na makapagputol ito ng kahoy, pero wala kang system, anong gagawin mo? Siguro, push. Tapos, palait push. Walang system. Maputol mo pa din siya sa kakatulak mo. Pero mas matagal. So, have a system kung ano yung ginagawa mo. And then use the tools properly. Meron tayong tools, the mobile application natin is a tool. Marketing tool na pinag-imbisan ng company para magamit ng mga members natin na mapadali yung pag-business nila. Pero meron kang ang mobile app, meron kang ang tool, marketing tool. Hindi mo naman siya nagamit properly, useless pa rin yung marketing tool na yan. The same with the hammer. This is a marketing tool. This is a tool. Ano ang purpose ng hammer?
pangpukpok ng halimbawa ito, example lang ito. Ano ba sa Tagalog ang lansang? Mami, anong Tagalog sa lansang? Pako! Ayan. Pako. Thank you. So, pangpukpok ng pako, ang trabaho nito. So, if gagamitin mo ito siya sa pangputol nitong kahoy, you have the tool but not used properly. Hindi mo talaga to, paano mo to siya pakuin? Diba? Or, gusto mong ipako ito dito sa wall, may pako ka dito ngayon, ang gagamitin mo ito, paano mo ngayon yan may pako yung kahoy na ito? So you have the tool, but not used properly, useless. We develop a mobile application as a marketing tool for our members. Pag magamit mo yan properly, napakaganda po yung mobile app na yan. Pagka hindi mo naman na properly nagamit yung mobile app na yan, walang kwentang mobile app na yan. Kaya nga, meron tayong parang additional decoration dyan na pag i-shake mo yung mobile app mo, lalabas yung QR code mo. Hindi mo naman, that is part of the tool. Bakit kailangan pang i-shake para lumabas yung QR code? Pwede namang i-click lang. Diba? Pero may ibang dating. May ibang dating, marketing, strategy. Na pag ikaw ay mag-present sa crowd na yan, pinakita mo nga itong cellphone mo, tapos sumayaw ka lang, shake, lumabas yung QR code. Aba, sa mata ng marami, bago, kakaiba. So, that's part of the marketing tool na ginawa. Kaya, gamitin nyo ng maayos. Kaya personally, ako talaga hands-on sa pag-try lahat. Nag-close ako ng mga merchants. Na ako talaga yung sponsor. Tapos, pinakita ko sa kanila on how to pay, on how to cash out their sales. So, lahat, ginamit ko talaga yung tool na yan. At ikaw naman as a leader dito, gamitin mo yung marketing tool. Hindi lang for the purpose na kumita ka doon sa project. No? Ilan lang naman, magkano lang naman ang kita mo doon? 1,800 sa isang slot. But the real purpose of that mobile application is for you to have a marketing tool na kakaiba. To build your network fast. Plus, meron pa tayong dinagdag. Buy Turbo. Ayan. Buy Turbo na yan. Hindi lang masyadong na-appreciate pa ninyo. Of course, patakbuhin nyo muna, paramihin nyo muna yung mga members nyo na regular na pumasok sa packages natin, either silver, gold, bronze. Pagka meron na kayong mga 10 sa left, 10 sa right siguro, yan. Recommend the Buy Turbo. Buy Turbo is dalawa yan. May booster yan ng pairing kasi isang Buy Turbo sa left, isang Buy Turbo sa right. Pairing is 1.5. At bukod dyan sa pairing na yan, meron pang unilevel automatic. So tatakbo yung unilevel mo, kusang tatakbo yung unilevel mo. Tapos magpapares ka pa ng 1.5 na 1.5 na 1.5 na. So that's all for tonight na training. I hope na meron kayong mga natutunan, no? Itong special training na ito. Review natin konti. Dapat may formula. You have to believe that there is a formula, no? And you can dictate. Dito sa network marketing kasi, you can dictate whatever the result you want. Kung ano yung resulta na gusto mo, ikaw ang may power to dictate. Sa network marketing yan. Sa loto, hindi ikaw ang may dictate. Swerte yan eh. Tumama ka sa loto ng ilang milyon. Pero, it is more likely to be hit by lightning twice than to hit the jackpot sa loto. So, wala kang control dyan. Lalo na pag hindi ka tumaya, wala ka talagang chance. Sa pag-aartista naman, hindi rin ikaw ang may dictate sa pagsikat mo. Diba? So, only in network marketing you can dictate.
Because you have the power to leverage the network marketing. Kahit ordinary people can use this power of leveraging. I-research nyo nga kung ano yung leveraging. Kasi pagka naintindihan nyo yung leveraging, ma-appreciate mo ang networking. Hindi lang naman ang networking ang gumamit ng leveraging. Those traditional businessmen na naintindihan yung leveraging, kahit hindi nag-networking, ginamit nila yan. Kasi ang leveraging is multiplication of your time, of your effort, of your skills, of your money. Wala kang talent or skills sa pag-sales to. Napakaraming tao naman ang magaling sa sales. You can leverage them. If busy people ka, person ka, may trabaho ka, committed ka sa trabaho na yan, pero gusto mong makaahon, makalabas dyan, and retire rich and young, use leveraging. And how can you use leveraging? Hanap ka ng mga tao na mga hindi busy. Daming mga tao na hindi busy. Wala lang opportunity nakita ang tao na yan. Pagka may opportunity kang naibigay sa tao na yan, maging busy yan. Trabahuin yung pangarap niya. So yun yung ignite, yun yung mag-i-ignite sa kanya, yung opportunity. So have a good thoughts, positive thoughts. Kasi pagka may positive thoughts ka, you can develop positive or great ideas. Kung nasa palagi kang nag-iisip ng masama or negative, puro reklamo, wala ka talagang ma-develop, ma-discover, o hindi mo ma-discover kung ano yung potential mo. Wala kang ideas na naiisip. So, positive thoughts, creative thinking or ideas, plus the opportunity na mag-spark niyan, yan, mag-shine yan. Mag-shine ka. And then, take action. Make a decision, take action, analyze result, make adjustments. Make adjustments. From that adjustments, you have to decide again, and then take action, analyze result, make adjustments. If successful yung ginawa mong adjustment, continue. Pag hindi, make adjustments. So, our result na gusto nating ma-achieve, nakadepende sa atin, sa galaw natin. Kung gusto natin na ma-achieve yan in short period of time, kaya, pwede. Lakasan natin, bilisan natin yung takbo. Kung gusto naman natin na 10 years, maglakad lang tayo. Yan. Diba? So, thank you very much, dear Will Shoppers. Isang oras lang at kalahati na. Isang oras kalahati lang na training. So, next training natin, special topic, special training natin, ibang topic na naman ulit. So, this video will be posted sa page natin. Ulit-ulitin nyo lang. And then, invite also your members, your leaders, downlines, sa mga next natin na special training. Kahit hindi ako ang speaker, kahit yung speaker natin, sina Vice, sina Rides, kung sino yung mga speakers na maka-schedule dito, invite them, support them. Mention your members, downlines, sa mga comments para kung hindi nila narinig yung first notification, ma-notify sila ulit. Yan. So, positive attitude, have a positive attitude. You have the ability. You have the ability to achieve kung ano yung goal mo. Focus ka lang sa goal na yan. Kung ano mga distractions na darating, focus ka lang dyan. Of course, huwag mong sabihin na hindi kailangan ito. Actually, pagka the more ma-discourage ka, the more na mas lakasan mo yung loob, lumakas yung loob mo to prove them wrong. Itong mga objections na ito, kailangan mo rin ito. Acknowledge these difficulties. Alam mo ito, maganda ang goal mo, maganda yung end point, yung result na gusto mo. So you have to accept na merong mga harang yan, itong mga challenges na ito, yung mga difficulties, yung mga rejections. Accept na meron ito. Pero since nakapokus ka dito, chicken lang ito.
kaya mong talon, kaya kang tumalon sa mga, kung ito ay backward, kaya kang tumalon because nakapokus ka dito. Kung nakabox nga, halimbawa ito nakabox, ito ay nakabakod, nasa loob ka ngayon, nasa loob ka ng bakod na ito, tapos may kotse dito, kotse, pista, yan, kotse, may kotse dito, tapos may challenge dito ngayon, nandito tayong dalawa ngayon. Sabi ko sa iyo, may susi. Tapos ito ay nakabakod din. Walang gate. Itong kotse na sa loob ng bakod na ito ay yung gustong-gusto mo talaga na kotse. Tapos may susi na pinakita sa iyo. In 10 minutes, dapat may labas mo ang kotse na yan. Nasa labas ka, tapos may bakod yan. At hindi mo pa nakita ang gate, kung saan yung gate. 10 minutes dapat may labas mo yan. Pag may labas mo yan, sa'yo na yan. Ano ang gagawin mo ngayon? Kahit napakataas pa na bakod na yan, since itong kotse nito ang napaka dream car mo talaga, anong gagawin mo? Hanap ka talaga ng paraan. Hindi mo nakikita ang bakod na yan. Ang nakikita mo yung kotse. Diba? Of course, you accept it. You acknowledge na mayroong bakod. Or else, anong gagawin mo? So, accept that these difficulties, these rejections are normal. Barriers sa mga goals mo. Pero pag ang goal mo ay malaki, ang barrier mo na ito, mga challenges, pakaliit lang yun. Maraming mag-discourage sa'yo, maraming mag-reject sa'yo, maraming mag-ayaw sa'yo. Daming mga talagang reasons to quit. Pero pag mag-quit ka, yan, wala ka ng chance talaga na manalo. So, winners, ano sila? Winners are those who lose and tried one more. Talo na sila. Tapos, gusto pa rin nilang manalo. Anong ginagawa nila? Isa pa. So, ako din, bago ako naging CEO ng company, dumaan din ako sa Vice President sa Marketing, Vice President sa Marketing Operation. So, nadaanan ko yan lahat. Ang daming failures doon. Masasabi ko nga sayang, pero later on, I realized those are preparations. Kasi ang magtayo ng company, madali lang. Yung pag-sustain ng company ang mahirap. So, kaya nga yung maraming mga negosyante, maraming mga tao na may pera pero hindi nag-start ng business. Kasi nga, hindi nila alam. Wala silang experience. Wala silang time na mag-manage sa company na yan. May pera nga sila. Kasi ang pag-start ng business, hindi lang naman pera ang kailangan. Kailangan mo talaga ng commitment. Andito sa business natin, yung mga partners ko are very passionate sa mga ginagawa namin. We are networkers. And once you are a networker, pag na-inject ka na yung dugo mo ng networking, you will die as a networker. I will die as a networker. I'm an accountant, pero hindi naman nawala ang pagiging accountant ko nang dinagdagan ko siya nang nag-decision ako na maging networker ako. Alam ko pa rin yung at least may idea na ako sa accounting kasi natapos ko yan sa college. Nakapag-practice ako ng accounting or my profession 6 months. 6 months lang. And since then, wala na. Full time na sa networking. So guys, sabi ko nga kanina, kwentuhan lang tayo dito sa training na ito. Yung sinishare ko lang sa inyo are portion of my experiences. So I'm into networking for more than 10 years as a distributor. Nadaanan ko rin na mag-manage ng company, na networking company. So alam ko yung dynamism of the industry.
na-experience ko na ako lahat halos sa opisina. Ako yung purchase order, ako yung mag-purchase o mag-process ng order sa factory. Tapos pag deliver ng factory sa Cebu base kasi yung company na napagtrabahuan ko dati, ako pa yung susundo sa airport minsan. Tapos minsan din ako yung magde-deliver ng product sa pier, sa mga orders. So hands-on talaga ako. Ako pa yung mag-conduct ng seminar sa opisina. Ako pa yung mag-cashiering. So, yung mga trabaho na yan, yung inventory, accounting, payouts, hindi naman palagi nung nagtrabaho pa ako. Kasi may in charge naman sa mga departments na yan. Na-try ko lang talaga mag-process ng payouts. So, lahat yan nadaanan ko po. So, masasabi ko, these failures na napagdaanan ko sa mga companies na na-involve ako, part of the process yan, o part of the preparation yan, dito ngayon sa weld shop. At least meron akong wisdom as part of the management team dito. Dito nga lang sa weld shop, yung mga kasama natin dito ay mga believers talaga sa networking. Dati kasi, yung 6 years ako doon, na nagtrabaho ako doon as vice president for operation. Yung mga partners ko, 3, hindi believers sa networking, hindi traditional businessmen. So, hindi masyadong ma-implement natin kung ano yung kagustuhan natin as a networker for the company. Dito ngayon, ang kasama ko ay mga hardcore networkers talaga. And yun, ang mga gusto nating makasama. Dreamers, at the same time, workers. May mga pangarap at tinatrabaho ang mga tinatrabaho lahat para ma-achieve o makamit yung mga pangarap na ito. So, be a winner. Sino nga ang winner? These are the people, or sila yung mga natalo na at sumubok ulit. Isa pa, hanggang makatama ako dito. So, one day, you will have really a breakthrough. Andito sa wheel shop, sabay-sabay tayo maka-achieve ng breakthrough natin. Kasi yung system natin, kung hindi ka man para sa networking, meron tayong iba pa. 4 kasi ito. Meron tayong iba pa. Meron tayong. So, mamili ka dyan. Ang kagandahan pagka ikaw ay may talagang passion sa networking. Passion kasi ito. Nasa dugo na ba? Hindi ka mapakali kung hindi ka makapagkwento, hindi ka makapag-present, o hindi ka makapag-train. Yan yung passion. Yung passion sa network, yung 4 na platforms na yan, connected yan. So kung dadami yung tao mo, kikita ka sa isa pa. Alright? Thank you very much once again. I'm done. Tumawag kasi sa cellphone ko. Tama din. 9:31 p.m. na. This is B. Mahinay. Have a good night.